lahat. Maaari na po kayong maupo. Purihin ang Panginoon sa lugar na ito. Amen. Isang po ng aking mga kasama buhat sa Germany. Kami po ay nagagalak na napunta dito at hindi aksidente na nandito kami. Amen. Isang taon pa lang binalak na namin itong pumunta dito. Noong isang taon pa. Sana isang aeroplano kami. Natawa ka, hindi ako nagbibiro. Maraming gusto sumama. Kaya lang po, hindi na approvean yung kanilang mga holiday galing sa trabaho at yung iba naman ay may mga personal na dahilanan na lumutang. Ngayon pa man ay pinaparating ng bawat isa na ating mga kapatid sa Church on the Rock, Germany ang pagbati ng Happy Overcomers Anniversary. Amen. Amen ba? Huwag niyo po kami huwag niyo po kaming ibilang ng bisita sapagkat tayo po isang pamilya. Amen. Amen. Ang bubong ng Church on the Rock ay ulap. Amen. 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 At ang inyong pastor ay matalik kong kaibigan. Higit sa lahat, isa lang ang ating Panginoon. Amen. At ang pangalan niya ay si Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo bigyan mo kung sandali. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day you have given us. We celebrate your goodness, your grace for your church, for your people, both by your precious blood, Lord Jesus. At sa araw na ito, Panginoon, buksan mo ang langit at ibuhos sa amin ang iyong kapangyarihan at Espiritu Santo. Nauuho kami, Panginoon, sa iyong presensya. At Panginoon, ikaw po ang mataas sa aming kalagitnaan. Ikubli mo yung lingkod sa iyong likuran upang ikaw lang ang makita, mapapurihan at maluwalhati. Wala nang iba. Yes. Daking naka, Panginoon. Holy Spirit, you are very much welcome in this place. Be free to minister and to move, Lord, in this place and to touch every heart and fill every vessels Yes. who are hungry for more of you. Marami pong salamat. Sa pangalan mo, Lord Jesus, we pray. And everybody say amen. 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 1 John chapter 4. Chapter 5, beginning verse 4. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Sasali ko po yung verse 5 para matinding-matindi. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, hindi banggitin the ministry behind the ministry. Kami ng mga kasama ko ay nagagalak. At alam niyo po, pagdating pa lamang namin dito sa inyong lugar, ay nasa Germany pa kami naka-announce na ang aming dinner. Welcome dinner sa amin. Speechless kami sapagkat hanggang laig ang aming kabusugan. Ano po, ang mga nanay ay talagang kami ay pinagpala. Ano po, at higit sa lahat, siyempre ang inyong pastor ang nasa likod niyan. At ang nasa taas ay ang Panginoon. Pero mga kapatid, kami ay speechless sa hospitality ninyo, mga kapatid. Panay ang imbitasyon sa amin, hindi na kami makakain sa restaurant dahil pag-uwi namin, may tawag na naman at kakain na naman daw. Panginoon kong Diyos na mga bagay.
Hindi man po namin matapatan ang inyong hospitality sa Germany. Mga lahati man lang, masaya na kami. Ano po, nagpapasalamat kami sa inyo galing sa aming puso. Amen. At minsan tayo palakpakan nga natin yung mga nanay. Yan. Maraming minsan di napapansin yung ministry, behind the ministry. Alam niyo po, isa lang ang gantimpala ng pastor at nung cook. Dahil sa harap ni Lord, ang sasabihin lang, tapat at mabuting alipin. Amen. Amen. Hindi mas malaki mansion ng pastor sa langit. Pare-parehas lang tayo. Ang problema, sino kapitbahay mo? Thank you, Lord. Let's proceed to the Word of God. Napakaganda ng ating theme sa taon na ito, Overcomers. Very biblical. At alam niyo ba ang term na overcomer? Yan ay salita ng langit, salita yan sa kaharian ng Diyos. Overcomers. Nagtatagumpay. Action word yan. Buhay na salita na gumagawa. Simula pa nang ikaw ay naging isang Kristiyano, tuloy-tuloy na dala-dala mo. Siniyasat ko po, ang sa Greek pala, ang overcomer, ang ibig sabihin niyan ay Nike o kaya naman ay Nike, na ang ibig sabihin ay dinadala mo ang tagumpay. Saan ka man lumipad, saan ka man pumasok, saan ka man pumaroon, saan ka man pumunta, dala-dala mo every day of your life the victory that the Lord has won. Kaya ang sabi ni Paul, I am more than conqueror. Nag-conquer na si Jesus at sa buhay mo, nag-conquer ka ba rin? Kaya you are an overcomer, and in these last days, everybody say last days. Last days. Huling araw, mga kapatid. May huling araw. Hindi niyo ba alam sa Bible? Sa huling araw, ang tawag sa mga Kristiyano at sundalo ni Kristo, overcomers. Amen. At si John, the beloved, na sumulat ng Revelation, at sumulat ng Gospel of John, at sumulat ng Epistle of John, ay iisang John na nagsasabi ng those who overcomes. Mga nagtatagumpay, overcomers, at may pananampalataya. Ito yung nagdadala ng tagumpay sa kanyang buhay araw-araw na tayo'y nasa mundo. At ang sabi po doon sa ating verse, for everyone who is born of God overcomes the world. Iba ang meaning ng world doon sa sulat ni John sa Epistle kaysa sa Gospel. Sa Gospel, for God so loved the world. Tao yung tao. Pero doon sa Epistle at sa Revelation, nag-level up, demonyo yun. Amen. Yung tinutumbok na world doon, si Satan and the system of the world. Kaya doon sa chapter 1, si John, introduction lang to. In-encourage niya tayo to have fellowship with the Father and with the Son and with the Holy Spirit. Believers, spiritual state, the love of God in our hearts. Yung pag-ibig ng Diyos. At sinasabi ni John, you are a child of God. Sa chapter 2, pag sinulat ni John, do not love the world. Kita mo? Do not love the world and the things thereof. Ano ba ang nasa world? Sinulat din ni John, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Karakter lahat ni Satanas yan. At yan ay tinanim niya bilang damo sa mundo. Kaya sabi ni John, do not love the world. Pero ang tema niya, love the Lord your God with all your hearts. Love your brother. Love your sister. Pakisabi sa katabi mo,
Mahal kita sa Panginoon. Amen. And that is the word. Yan ang mundo dyan. Kaya sabi ni John, huwag mong ibigin ang sanlibutan. Kaya yung overcomer, hindi yan pagkagising sa umaga, ay overcomer na. Ang overcomer, mga kapatid, ay yung sundalo ni Kristo na dumadaan sa labanan at digmaan at pakikipagpara, na may mga problemang dinadala, may mga suliranin na nasa sagupa at bagyo, pero dinadaanan niya yun at napagtatagumpay niya. And at the end of the day, bago matulog, aawitin niya, Lord, I will sing of all your goodness in my life. The goodness of God. Ang overcomer ay ganon. Amen. Dumadaan sa pagsubok, sa mga trials at sa digmaan. Kaya nga ang tatak sa'yo ay overcomers. Iyan ay hindi titulo na nakalipas na. Buhay mo yan araw-araw, simula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, overcomer ka, nagtatagumpay ka. Chapter 3, sabi ni John, kung makikita mo, bago niya sinabi sa chapter 5 ang overcomers, sa chapter 3, ang mundo may spirit of Cain. Those people who hate their brothers, may spirit of Cain sa mundo. Pinapatay ang kapatid. Character assassination, namumuhi, nagagalit sa kapatid, sa kapwa. Naranasan mo na bang may nagalit sa'yo? Naranasan mo na bang may nagbintang sa'yo? May naranasan ka na bang nag-a-accuse sa'yo? Sinisiraan ka sa trabaho mo, sinisiraan ka sa boss mo, sinisiraan ka sa kapitbahay mo. Mga kapatid, the spirit of Cain, sabi ni John, sinulat niya sa chapter 3, si Abel, pinatay ni Cain. Sino ba author nun? Si Satanas. Kaya love not the world, but praise God. These words, these letters, these verses are for us. Amen. That you may know that you are a child of God, born of God. Pinanganak ka nga ng iyong ina, ng iyong nanay, ng iyong mother. Pero mga kapatid, it is something spiritual. Every believer, those who believe in the Lord Jesus Christ, became children of God. Born in the Spirit, born of God. And these words and phrases and lines are words in the kingdom of God. Chapter 3. Sa chapter 4, mas matindi, dininang pa ang silinyador. Sa chapter 4, binanggit doon ni Apostle John, false prophets in the world. Mga huwad na propeta sa mundo, nagkalat na. Mga huwad na tagapagturo sa mundo, nagkalat na. Mga huwad na kapatiran. Si Paul naging biktima ng false brethren, false brother. Nakangiti sa harap mo, may palakol sa likod mo. Papalakolin ka. Most of the time, pastor nakaka-experience niya. Kaibigan mo ngayong kaaway mo bukas, yun yung false brethren. Pero ang tunay na kaibigan, ang sabi ng Proverbs, ang halik ng kaaway matamis. Ang sugat ng kaibigan ay maaasahan. Kasi ang tunay na kaibigan, ikukorek ka. Hindi ka hayaang mahulog sa balon. Matama ka lang. Pero si Judas, hinalikan niya Panginoon at ipinagkanulo niya. Kaya sabi ni John sa chapter 4, may false prophets sa last days sa mundo, may false teachers. Kaya nga sabi pa lang sa simula ni Lord, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Pag sinabi nila sa inyo na nandito ako, huwag kang pupunta. Pag sinabi sa inyo, nandito si Kristo, huwag kang pupunta. Sapagkat nagkalat na raw ang Antichrist. Sa panahon pa yun ng mga apostol,
Eh, how much more sa panahon natin ngayon, mga kapatid? Amen. If there is singing, and if there is a joyful songs, and if there's a worshiper, there are worshipers exalting the name of Jesus and the preaching of the pure gospel of our Lord Jesus Christ, then go to the church. Amen. Doon ka kumain sa church on the rock na yun. Amen. Amen? Hallelujah. Spiritual at saka physical. Ano? Spiritual food and physical food. Kaya, mga kapatid, sa last days sa world, ang sabi pa, si Antichrist ay nandun na. At nandito na sa mundo. Hindi lang makaporma-porma. Kasi nandito pa sa mundo ang asin at liwanag ng sanlibutan. May umahat lang kaya hindi niya ma-reveal ang sarili niya. Pero nandini na ang Antichrist. Kaya mga kapatid, hindi simple na sinabi ni John the Beloved pala na we are overcomers. Because in the world, ang sabi ni Jesus, you will experience tribulation. Amen. Alam niyo ba yung tribulation? Tribulation, kapighatian, hindi mo gusto nangyayari. Sabi ni Lord, makakadinig ka ng digmaan sa mundo at may mga digmaan sa mundo. May taggutom sa mundo, may mga peste sa mundo at kaguluhan and earthquake. Subalit, huwag kayong mag-alala. Ano? Napagtagumpayan ko na ang mundo, sabi ng Panginoon. May isang verse na sinabi, I have overcome the world. Nagtagumpay na, Panginoon. Makikipag-body-body ka na lang kay Jesus, side by side with the true overcomer who is Jesus Christ. Amen. Walang overcomer na malayo kay Jesus. Kinakailangan, body-body mo si Lord. Kapartner mo si Lord. Kaya overcomer ka. Mga kapatid, ganoon. And that is the picture of the world in God's, in John's revelation. Kaya sinulat niya, love not the world. At ang mga Kristiyano ngayon ay tinatawag na overcomers sa chapter 5. Let's go to chapter 5 na ng 1 John. Thank God. The world is not a playground. The world, itong mundo natin ginagalawan, hindi ito playground. Ito ay battleground. Amen. Sabi ng awit kanina, this is how I fight my battle. This is how I win the war. Ang sabi ni David kay Goliath, nilalabanan mo ko ng iyong mga sibat, espada, lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon ng Israel, ng Panginoon ko si Jesus. And it's too late for Goliath to realize he's not fighting against a lamb. He's not fighting a shepherd boy. It's too late for Goliath to understand that he is fighting against Jesus Christ. Si Lord ang naglagay ng bato sa noo ni Goliath. Amen. Amen. Ako marunong akong manirador ng manok at ibon. Manok ng kapitbahay namin, tinitirador ko nung araw. Hindi mo mapapatay agad-agad yung manok. Eh si Goliath, isang bato lang patay. Hindi mo mapapatay sa lakas ng tao yun. Iganti nga eh. Ano? Si Lord ang naglagay sa kanya. No? Ang overcomer. When you say in Jesus' name, mga kapatid, 7 ways in terror, tumatakbo ang kaaway, natatakot sa iyo. Amen. Pag sinabi mo, Lord, help me, help is on the way. Because your prayer means
special to God. Amen? Amen. Kaya utusan ng Diyos ang anghel upang i-minister ka. May binabalak na ng kaaway mo sa mundong ito. At anumang espiritong naglipara sa mundong ito, laban sa iyo. God is guarding you. The Lord is protecting you. Always be still and know that He is God. Just call upon the name of the Lord and say, Lord Jesus, kaya ko ito, Panginoon, sa iyong kalakasan. Andiyan ka ba ba? Amen. Kaya mga ka-Facebook, John 16:33, sabi ni Lord, Jesus said, I have overcome the world. I have overcome the world. Minimeditate ko to. Sabi ko, Lord, ano ba talaga yun? Ano? Akala ni Satanas, nagtagumpay siya nung napako si Jesus sa krus. Hindi niya alam ang isip at plano ng Diyos. Pag si Jesus tumulo ang dugo sa krus, tapos ang labanan. Because without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Amen. Ang gusto ni Satanas ang tao, ilayo sa Diyos, nagkakasala, at katakot-takot na tukso sa mundong ito ang ikinakalat niya. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Ang tukso, mga kapatid, nasa paligid mo, nasa paligid natin. Araw-araw ang tukso nandiyan. Tutuksoin ka ng demonyo. At pag kinagat mo yung pain ng kaaway, ang Kristiyano ay hindi nabubuhay. Hindi ko ibig sabihin na wala siyang kasalanan. Pero tayo ay inuudyo ng Holy Spirit to confess our sin and to ask for cleansing. At ang prayer mo, nagiging prayer ni David, likhaan mo ako ng pusong malinis, O Diyos. Kaya nga yung tema ni John, how to overcome the world, is first of all, ang heartbeat mo pag-ibig. Ladies and gentlemen, mga ka-internet, si Satanas lahat ng panluloko, lahat ng tricks, pati mga gifts, kinokopya. Kaya niyang mag-signs and wonders. Oo, totoo. Isang bagay na hindi niya kayang gayahin, mga kapatid, at kayang gawin. At hate na hate niya yun. Ang umibig. Amen. Because God is love. At yan ang tibok ng puso ng 1 John. Because God is love. And if you love God, you will love your brother. Amen. And if you love God, you will forgive your sister. Amen. And if you love God, you are an overcomer. Amen. Amen. Because with love, you can do all things. Kahit magsakripisyo, maligaya ka. Bakit? Because of love. Hallelujah. Nagsasakripisyo ka para sa iyong pamilya because your heartbeat is love. Nagbibigay ka kahit gusto mong gastahin yun doon sa mall. Tinitiis mo because of love. Sabihin mo, aray ko. Yan. Tama sa akin. Because of love. Meron kang nakikita na maganda. An overcomer and again, love not the world, my brothers and sisters. Kaya ang overcomer, hindi siya yung laging makikita mong lumulundag at masaya. Sometimes an overcomer ay umiiyak, nakaluhod most of the time. Yes. Ang overcomer, doon pa lang sa silid niya, overcomer na.
Dahil in the spirit realm, you are shifting your gear in the spirit realm, and you are winning the battle in the spirit, and you are pulling down every strongholds. Ginagabi mo ang mga kaaway, doon pa lang sa silid mo, doon pa lang sa iyong pagkakaluhod na yun, doon pa lang sa pananalangin mo na yun, kinukuha mo na ang tagumpay mo buhat sa langit, at sinasabi mo, Lord, let your kingdom come, let your will be done. Mga kapatid, isang napakatinding verse sabi ni Jesus, i-pray mo to. Dumating ang pag-ahari mo, ang kalooban mo'y maganap. Ano ba ang kalooban ng Lord sa city natin? Ano ba ang kalooban ng Lord sa barangay natin? Ano ang kalooban ni Lord sa pamilya mo? Ano ang kalooban ni Lord sa iyong trabaho? Success and victory lang naman. Prosperity, and then upang ikaw ay maging daluyan ng biyaya ng Diyos. Hallelujah! Gusto ng Lord malusog ang iyong mga magulang. Gusto ng Lord malakas ang iyong mga kapatid. Gusto ng Lord nakakapagnegosyo ang iyong mga mahal sa buhay. Gusto ni Lord i-promote ka. Let your kingdom come and let your will be done. Amen. He who sins is of the devil, sabi ni John. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. And every time na naglalakad si Jesus, binabasa ko, pag nakita niyang inaalihan ng masamang demonyo yung tao, galit si Lord. Pag nakita niyang sira ang buhay ng tao, hindi nag-i-enjoy, galit si Lord. Kaya nga, He came to destroy the works of the devil. He loves the people. He hates sin. Kaya, sabi ni Lord, go and sin no more. Amen. Go and sin no more. These are the kind of people, and these are the lifestyle of the people in these last days. Nabubuhay sa righteousness ng Panginoon. At pag nabubuhay ka sa righteousness ng Panginoon, the favor and the blessing of the Lord is upon your head, upon your life. Amen. Amen. And John wrote this very strong statement. Greater is he who is in you than he who is in the world. Who is in the world? The devil. Yes. The devil and all the demons. Greater is he who is in you. Ganyan minomotivate, pinapalakas ang mga overcomer. Ang mga overcomer hindi tumatakbo walang gasolina. Full pack. Kaya mag-subscribe ka na. Full pack, mga kapatid. Paglabas mo ng bahay, loaded ka ng kapangyarihan ng Diyos at pangako ng Diyos sa iyong buhay. Pag uwi mo, mag-recharge ka sa Panginoon. Load ka na ba? Mag-recharge ka sa panalangin sa Panginoon and read the Word of God. Nagtatagumpay ka. Kaya nga, sabi ng Word of God, siyang sumasa iyo ay mas higit na dakila at makapangyarihan kaysa sa kanya na nasa sanlibutan. Greater is he who is in you than he who is in the world. Let me scrutinize. Himayin natin. Greater is the love that is in you than the hate that is in the world. Amen. Greater is the faith that is in you than the fear that is in the world. Greater is the healing that is in you than the sickness and the diseases that is in the world. Amen. Greater is the prosperity that is in you than the poverty that is in the world. Amen. Greater is the joy and happiness that is in you than the loneliness that is in the world. Amen. Greater is the victory that is in you than the defeat that is in the world. Amen. Greater is Jesus Christ that is in you than the devil who is in the world. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Palagay ko, Pastor, tayo next year, magdadagdag ang silya. Amen. Dahil kapapadala pa lang namin ng mga video picture dito, napakarami ng pumupuso. May group chat din kami.
puro likes and puso at yun nga lang Spanish bread nainggit na Panginoon Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, humugot ako sa Bible na kung saan ay pinatunayan ng Diyos na totoong may mga overcomers. Humugot ako sa Old Testament ng kwento at pangyayari na kung saan ay nagpatotoo ang Panginoon. Ang sabi po ng Revelation, and they overcame the world through the blood of the Lamb, through the blood of Jesus Christ, napagtagumpayan nila ang sanlibutan, and through the word of their testimonies. Number 3, hindi nila inibigay ang sarili nila hanggang kamatayan. Yung bang sinasabi ni Paul na, for me to live is Christ and to die is gain. Hindi kinatatakutan ng kamatayan at hindi nakakahadlang na baka mamatay ako sa pagsunod sa Diyos, sa pamumuhay ng katwiran. Hindi yung kinatatakutan sapagkat may pangako ang Diyos, hindi ka mamamatay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay. Yeah. Hindi ka mamamatay. Thank you, Lord. Daniel chapter 3, yung hinugot ko na example mga kapatid. May tatlong matatalinong kabataan, magbe-best friend. 4 yun, si Daniel yung isa. Pero yung dinakit, nauna yung tatlo, si Meshach, Shadrach, Abednego. Hebrew boys. Matatalino, na-captive sila sa Babylon. Si King Nebuchadnezzar, gumawa ng golden image na Diyos-Diyosan at nag-utos, gumawa ng batas, decree, na lahat ng aking bansang nasasakupan pag nadinig ang tugtog ng lahat ng instrumento, luluhod at sasambahin ng Diyos-Diyosan na aking ginawa. Sabi ni King Nebuchadnezzar. Ang sino ang hindi sumamba sa Diyos-Diyosan kung ginawang ito, ay itatapon sa pugon at ikikremate ng buhay. Ang kinikremate, patay na Pero doon, sa panahon nila, kinikremate, sinusunog, buhay pa. Nililitson, tinutusta. Amen. Ganon katindi parusa. Mga kapatid, it's a type and illustration of the world in the last days. Si Satanas, simula pa lang, ang gusto niya maging Diyos, sambahin siya. Kita niyo nung tinet niya si Jesus, gusto niya pati si Jesus sambahin siya. No way! At sa huling panahon na ito, gusto pa rin ni Satanas ang tao sambahin siya. At sa panahon nila Meshach, Shadrach, Abednego, yun ang labanan. Kailangan sumamba doon sa Diyos-Diyosan na yun. Yung tatlo ay overcomer. Galing sa Church on the Rock. Kilala nila ang Panginoon at nagpatutuo na ng Diyos sa kanilang buhay. Mayroong mga inggitero-inggitera doon sa Babylon. Eto na, sinisiraan sila ng spirit of Cain. Mahal na hari. O bakit? Hindi po ba utos ninyo na lahat sasamba sa Diyos-Diyos ang ginto na ginawa nyo na kapag nadinig ang mga musika at instrumento ay luluhod, sasamba? Oo, bakit? May problema ba? Alam niyo po kasi mahal na hari, may tatlong Hudyo Si Meshach, Shadrach, Abednego, hindi ho sumusunod sa utos nyo. Hindi ho ba dapat silang masunog? Oo! Pinatawag ng hari yung tatlo. Totoo ba, Meshach, Shadrach, Abednego, hindi kayo sumasamba sa Diyos-Diyos ang ginawa ko? Dahil
Dahil kung hindi, masusunod kayo. Mahal na hari. Ito yung tatlo, very bold. They carry their faith. This is how I win my battles. This is how I carry my victory. I love winning. I love victory. Gusto mo rin ba ng victory? Amen. Gusto mo rin ba na overcomer ka? Amen. Mga kapatid, in these last days, makikita ng mundo na ikaw ay overcomer at nagtatagumpay. Sasabihin ng iyong kulig at katrabahante mo, yung tao na yan, ang laki ng problema, pero kanta ka ng kanta, nakangiti pa, hindi ko maintindihan paano niya na paglalabaran ng problema. Hindi niya alam, overcomer ka. Hindi niya alam, ikay malakas inside of you. There's a strong faith. Ang fear can create mountain, but your faith can move the mountain. Amen. Amen. Iyon ikaw, pag may nilalagay na bundok sa iyong dadaanan, tabi dyan, in Jesus' name. Dadaan ako. Anak ako ng Diyos. Amen? I am a child of God. And God is my Father. That's why Jesus said, when you pray, you call God your Father. Bawal nun tawagin Father ang Diyos. Kaya gusto nila balibagin si Jesus. Arestuin si Jesus. Bakit? Lagi na lang sabi ni Jesus, God is my Father. Wala akong ginagawa kundi utos ng aking Ama. Gigil na gigil ang mga persecutor nilo. Ito yung tatlo. Mahal na hari, kung ganun, hindi na namin kailangan magpaliwanag sa iyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay kaya kaming iligtas sa apoy. Hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan mong ginawa sapagkat yan ay patay. Ang aming pinaglilingkuran Diyos ay buhay. Amen. Hindi man yan kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba dyan sapagkat alam namin kami may patutunguhang buhay na walang hanggan sa presensya ng aming Panginoon. Amen. Those are the confession of faith of these three young boys. Hallelujah. Mga kapatid, kung ano suot nila, jacket, balabal, may scarf man sila, sandalyas, hindi na inalis yun. Ang utos ni Nebuchadnezzar, painitin ng 7 beses ang pugon. Napaso ka na ba ng mantika nang ikaw nagluluto? Napaso ka na ba ng kaldero nang ikaw ay nagsaing? Natanlian ka na ba ng tubig na kumukulo? Natilansikan ka nung nagpirito ka ng isda? Nasaktan ka ba? Kung ang sagot mo yes, ito'y para sa'yo. 7 beses una ay ginatungan ng pugon. Alam niyo naman yung old school na pugon. Yung mga alam to sa mga panderia noong araw. At dito sa Espanya, marami niyan. Yung mga gumagawa ng pizza, nagluluto ng pizza, yung old school, di ba? Ito, tao ay pinapasok dito, kaya malaki ito. Ano? May malaking batong pinto at may silipan lang. Pag nauubos na yung gatong, lalagyan na naman ng gatong. Pag mauubos na yung pangalawa, ay may pangatlong mga gatong. Susunod ay pang-apat na mga gatong na talatalaksan. At pagkatapos ay hanggang nakarating ng 7 beses ginatungan, hanggang ang apoy, mga kapatid, ay asul na kulay. Ibang klase na yun, mga kapatid. No? Ina-acetylene ka na nun. Lusaw ang bakal dun. Tao pa ang iahagis. Kaya yung tatlo, ginapos. Walang imik. At yung mga sundalo na naghagi sa kanila, na inutusan ni Nebuchadnezzar, pagbukas ng pinto ng pugon, bumuga apoy, tinamaan yung mga sundalo on the spot. Patay. Ganong katindi yung apoy. Kapatid, sa mundong ito, lalong pinaiinit, pinapalakas man ng demonyo ang kanyang pagtutokso sa iyo. Pinapalakas man ng demonyo ang pugon ng temptation at ng mga persecution sa buhay mo. Yan ay pugon sa mundong ito na ang Kristiyano ay gustong
i-persecute, dala ng problema, kuminsan gumagamit ng tao, demonyo para ikaw ay atakihin, digmain. Yan ang tugon ng salibutan ngayon sa huling panahon. Gumagamit ng ganyan ang kaaway, kahit patindihin man ang patindihin. Hallelujah! Bring it on! Because greater is He who is in you than the devil who is in the world. Amen. Will you carry that faith? Will you say the same praises, the same words and statement of faith? Maalahay, hindi kami sasambad yan sa Diyos Diyos. No way. Is kann is mehr. Sabi ng German. Okay. Kung gayon, sige, itapon yung tatlo na yan sa apoy. Inutos ng hari, ang salita ng hari, hindi mababalik. Itinapon yung tatlo. Mga kapatid, ladies and gentlemen, the highlight. Hindi mapakali ang King Nebuchadnezzar. Bumangon, sumilip sa bintana, Guardia! Hindi ba tatlo lang ang hinagis natin doon sa apoy, sa pugon? Yes, sir! Opo, mahal na hari. Ka muna. Ba't apat nakikita ko naglalakad? Ito ang overcomer, mga kapatid. Sa last days, nakikita nila, hindi lang ikaw ang naglalakad. May kasama ka. Amen. Isang karpinterong Hudyo. Ang pangalan ay Jesus. Hallelujah. Tatlo hinagis natin, bakit apat ang naglalakad? At yung pang-apat ay kamukha ng anak ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi ni John, an overcomer is he who believes that Jesus is the Son of God. Amen. Amen. In these last days, ang mga Meshach, Shadrach, Abednego na nagtatagumpay, ang mga overcomers, ang confession of faith nila, I believe in the Lord Jesus Christ. My Lord can save me. My God can save me. My help comes from the Lord Jesus Christ. Amen. Kapag may nanig ka na may problema, sabihin mo, kaya kang tulungan ng Panginoon ko. Jesus can help you. You want me to pray for you? Yan ang ugali ng mga overcomer. Hallelujah. Nag-overcome sa problema at nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Amen. Kaya ang patutuo mo, mga kapatid, kagaya ni Meshach, Shadrach, Abednego, ang patutuo nila, confession of faith, in-encounter nila yung hari. Hindi nila sinunod. Bakit? Mas gusto nilang sundin ang Panginoon at ang pananampalataya. Hindi nila ipagpapalit ang kanilang pananampalataya sa tukso ng sanlibutan kahit opera pa sila ng anumang kayamanan, sapagkat ang dyablo walang libreng kaloob. Walang libreng regalo si Satanas. Amen. Pero yung faith mo, I serve the Lord Jesus Christ. Dumating yung Panginoon, mga kapatid, sa pugon. Lumusot. Yung tatlo, ang nasunog lang ay yung gapos. Hindi nasunog ang buhok, hindi nasunog ang sinturon, hindi nasunog ang balabal, hindi nasunog ang jacket. Mga kapatid, may mas matindi pa, hindi nga nag-amoy usok eh. Amen. Kumain kami ng isang gabi, may tuyo, ang sarap. Mga kapatid, huwag kayong ma-open. Sabi ko sa mga pare at saka sa mga kasama namin, mamamasyal kami, pwede ba ihatid niyo muna kami sa bahay? Tututros lang ako. Amoy tuyo ako eh. Kasarap kaya. May dandit lahat, kung ano pa. Alam natin yan, mga Pilipino. Kumakabit sa iyo minsan pag nagluto ka, yung niluto mo. Yung tatlo, mga kapatid, ihinagi sa pugon, walang amoy. Kung sila ipinasok na amoy Armani Code, paglabas nila, yun lang din ang amoy nila. Kung sila ipinasok na nakayugubos, paglabas nila, hindi nang amoy nila. Battle pa. Ito maganda doon. Nag-uusap yung apat eh.
Eh, may Shadrach, Abednego nasa pugon. Dumating si Jesus. Hola, amigo, kumusta? Sabi ni Jesus. Ano? Senyor! Buenas tardes! Oh, boys, kumusta? Okay ba kayo dito? Lord! Hindi kami matitinag ng anumang pananakot ni Nebuchadnezzar. Eh kaya nga ako na dito eh. Alam ko naman ang faith sa akin eh. Unwavering. Kaya magpatotoo kayo, mga kapatid. At hari mismo ang nakasaksi. Buhay ang Diyos ni Meshach, Shadrach at Abednego. At sa huling panahon, magpapatotoo ka at sasabihin ng Diyos sa iyo, sabihin mo ang ginawa ko sa buhay mo. Go and testify the goodness of God in your life. In these last days, you are an overcomer. And this word and character at katangian, ladies and gentlemen, hindi para sa lahat ang overcomer. Ang overcomer, ang sabi ni John, siya din ang sumulat ng Gospel of John, ay ang lingwahe niya sa Gospel, born again. Sa Epistle, children of God, born of God. Sa Gospel, born again. Yun yung tumanggap kay Jesus Christ as their personal Savior of their lives. Yun yung isinuko ang kanyang buhay sa Diyos at humingi ng tawad sa mga kasalanan niya at tinanggap si Jesus sa kanilang puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At sila'y nagiging mga anak ng Diyos. If this is your first time, please raise your hand. Ngayon ka naka-attend sa church na ito sa fellowship. Is this your first time to hear preaching in this church? I preach to you the uncompromising gospel of Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. The master plan of God is for you to become one of His child, to be saved. Mahal ka ng Panginoon, kapatid, at hindi aksidente na nandito ka, dinala ka ng Holy Spirit dito, sapagkat mahal ka ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Kung gayon, ay ko'y tumayo sandali. After the testimony of these three young men, the words of their testimony, matindi, binabangga nila, utos ng hari, because the words of their testimony, because of their faith, and because of the blood of Jesus. In these last days, always pray for the covering of the blood of Jesus Christ. Takot ang demonyo kapag ang prayer mo ay sinasabi mong, Lord, balutan mo po kami ng banal mong dugo. And hindi ka natatakot sa kamatayan dahil napagtagumpayanan ng Panginoon ang kamatayan. Yes. Ang sabi ng Book of Timothy, He abolished death. Tinanggal ni Jesus yung kamatayan. Yan ang master plan ng Diyos. Day 1 sa Genesis. Buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, gusto mo ba sumama sa mga overcomers? If this is your heartbeat to become an overcomer in these last days, na nagpapatotoo ng kabutihan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, sinasamahan ng Diyos, inaanyayahan kita sa harap ngayon and we will pray. Please come forward. If you want to accept Jesus as your personal Savior and Lord, please come forward. I'm inviting you right now. Huwag kang mahiya. Mahal ka ng Panginoon. May plano siya sa buhay mo. At tinatawag ka ng Diyos sa iyong pangalan. Sa mga kabataan, tinatawag ka ng Panginoon. At nais niyang gamitin ka niya sa mga kabataan. Sa mga magulang, ay gayon din po.
Patuloy ko po kayo inaanyayahan sa harap. Yes. Maging yung nasa likod. Please come forward. Do you want to accept the Lord as your personal Savior and Lord? Hinihintay ka niya, kapatid. Mahal ka niya. Thank you, Jesus. Yes, my friend. Sige po, sino pa po? Thank you, Jesus. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Sige po, lumapit po kayo. Meron pa po ba dyan sa likod? Kapatid? Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa panahon, wala kang katulad. Sige po. Mga kapatid, hindi aksidente. Do you understand the God? Hindi aksidente na dito kami sa harap. Tinatawag ka ng Diyos sa pangalan mo, may plano sa sa'yo maganda. At gusto kong manda ka mo sa puso mo na mahal ka ng Diyos. Ano man ang iyong battle sa buhay, struggle, problema, ngayon may kakampi ka. The God who is more than enough. The God who can do all things. Sumunod kayo sa panalangin ko. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Simula ngayon, ikaw na ang maghari, ikaw na ang manguna sa aking buhay. Panginoon, salamat po sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, sa pagiging mananagumpay bilang isang overcomer sa huling panahon. Pinupuri kita, Panginoon. Tulungan mo akong mabuhay sa pananampalataya at pagsunod sa iyong salita. Maraming mong salamat, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, palakpakan natin ito sa buhay nila. Amen. Amen. Alam nyo, magpatuloy kayo sa Panginoon at kailangan nyo ng church na purong salita ng Diyos ang ipinapakain. At si Jesus lang ang natataas. Welcome to Church on the Rock. Whose head is Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kaubura po kayo. Binabalik ko po sa kay Pastor Paul.